The Boss Husband. Credit to the author. 772 hanggang 78. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Nakilala agad ng lahat dito ang pinakamakapangyarihang tao sa Stonegate, ang Panginoon ng Angkan ng Yuan. Higit sa lahat, siya ang manugang ng Gibson clan ng Central City, isa sa Big Four. Ligtas na ipagpalagay na sila ay may kaugnayan sa dugo. Alam ng mga taong ito na ang hukbo sa Central City ay karaniwang pribadong hukbo ng angkan ng Gibson habang kontrolado ng Yuan ang industriya ng pag-unlad. Ito ay isa lamang sa mga pinagkakakitaan din para sa angkan ng Gibson. May pundasyon sa negosyo at militar, at sa pamamagitan ng pamumuno ng isang lalaking may maraming mahuhusay na tagapagmana tulad ni Gavin, ang angkan ng Gibson ay palaging nananatili bilang isa sa 4 na nangingibabaw na angkan. Gaano man kalakas ang pamilya ni Hanson Lee, nakabase pa rin sila sa Zenica. Kung wala ang proteksyon ng gobyerno ng Zenica, mayroon ba silang kapangyarihan sa mga bansang Europeo? Sa buong grupo, tanging ang pamilya ng kanyang asawa ang may mas matatag na ugnayan sa politika. Kung ikukumpara sa Gibson clan na buong suporta ng bansa, ang pagkakaiba sa pagitan nila ay matingkad. Kaya naman nang makita ni Hanson Lee si Henderson, alam niyang mas makapangyarihan sila kaysa kay Lee, pinilit niyang ngumiti at tawagin siyang tiyuhin. Nagkatinginan sina Justin at Marian, nalilito. Mukhang huli si Hanson Lee dahil nakilala niya si Henderson. Malamang na alam ni Henderson mula kay Hanson Lee na ang pagtitipon na ito ay inorganisa ni Chris at agad na ginawa ang koneksyon na dadaluhan ng mag-asawa. Si Chris ay isang internasyonal na kilalang market at human resource expert. Alam sana ng lahat sa industriya na si Marian ang nagpatrabaho sa kanya kay Yellow. Dahil pamilya sila, halatang kailangang bumisita sina Henderson at Oscar. Kung tungkol sa pakikipagkita kay Chris, pangalawa lamang ito. Kilala ni Henderson si Chris sa loob ng maraming taon. Nagkunwari silang kabaitan habang dumaraan sa mga formalidad. Si Oscar, naglalakad kasama ang kanyang ama, ay nakasuot din ng tuxedo. Palihim siyang komandat nang makita niya sina Justin at Marian, ngunit nananatili pa rin ang seryosong ekspresyon. Tumayo si Hanson Lee at itinaas ang kanyang baso kay Henderson na parang napakalapit nila. Marami sa mga taong dumalo ay nagsimulang maging napakakaibigan. Sino ba ang hindi magnanais ng pagkakataong makatagpo ang isa sa pinakamalaking angkan sa Zenica? Ang pagpupulong sa Yangs ay bihira dahil sila ay pangunahing matatagpuan sa militar. Iyon ang dahilan kung bakit ang pagkonekta sa isang Yuan ay isang napakagandang stepping stone sa Yangs. Tito, dahil nandito ka, bakit hindi hayaang ipakilala ng iyong pamangkin ang lahat sa mesang ito? Hayaan mo akong magkaroon ng karangalan ngayon, at sana ay pangalagaan sila ni Uncle sa hinaharap, nakangiting sabi ni Hanson Lee. Nang marinig ito ng lahat, agad silang tumingin kay Hanson Lee nang may pasasalamat. Naghintay sila ng isang sandali na eksaktong ganito. Hindi nila inaasahan na magiging ganito kabukas palad si Hanson Lee para bigyan sila ng daan. Sa Stonegate, kahit sa rehiyon ng Jarlingnan, kung ang isa ay may koneksyon sa angkan ng Yuan, magiging mas madali ang lahat. Nang makita niyang nakatuon ang atensyon ng lahat sa kanyang asawa, napangiti si Gina Lynn sa tuwa. Itinaas niya ang kanyang baso, pagkatapos ay magalang na naglakad papunta sa gilid ni Henderson. Uncle, don't mind my husband, hinahanap lang niya ang mga kaibigan niya. Napangiti si Henderson. Wala lang. I've done business with your father's generation for many years. I feel much younger myself to see all you young ones. You overthink, Gina Lynn. Nagulat ang lahat ng naroon nang marinig na alam pa ni Henderson ang pangalan ni Gina Lynn. Sila ang mag-asawang kumokontrol sa isang malaking grupo ng pananalapi. Kinailangan pa rin silang tretuhin ng Yuan clan para bigyan sila ng mukha. Lalong natuwa si Gina Lynn. Tinitigan niya ang tahimik na si Maria na may paghamak, na parang ginagamit ang kanyang mga mata para sabihin. Nakikita mo ba ang pagkakaiba sa pagitan ng katayuan ko sa iyo? Magiliw na sinenyasan ni Hanson Lee na anyayahan sila. Uncle,
Itong dalawa ay si Zenos Chen mula sa State Administration for Industry and Commerce at ang anak ng Huamao Group ng Su Province, si Zener Feng. Sila ang aking mga kasama sa universidad. Si Henderson ay gumawa ng ekspresyon na parang narinig niya ang isang malaking pangalan, pagkatapos ay nag-click sa mga salamin sa kanila bilang paggalang. Hinayaan pa niya ang kanyang anak na makipag-usap sa mga ito ng baso at makipag-usap. Tuwang-tuwa ang mag-asawa na nagsimulang mamula ang mga mukha nila sa kaligayahan. Ito ay kung paano ipinakilala ni Hansen Lee ang susunod na tatlong mag-asawa. H. Nang ipakilala ni Henderson si Oscar bilang kanyang nag-iisang anak, nagsimulang mapansin ng mag-asawa si Oscar. Ang kinabukasan ng Yuan clan ay mahuhulog sa lalaking ito. Ang kanyang murang edad ay magiging mas madali upang kumonekta sa kanya. Kaya naman nahihigitin ng mga papuri ang kanyang natanggap sa kanyang ama. Pinagmamasdan sila ni Justin, ngunit hindi niya maiwasang bumulong kay Marian, "Honey, mukhang tapos na ang pangarap ni Oscar na maglaro na lang ng mga video game." Kung isasama siya ng kanyang ama sa mga ganitong klaseng social event, ibig sabihin ay naghahanda na siya para sa kanyang anak na pumalit. Binaliwala ni Marian ang hitsura ng paghamak ni Gina Lynn. Nang marinig niya ang sinabi ni Justin, kumunot ang kanyang mga labi. Kapag ang mga lalaki ay may pamilya, sila ay nagiging mas mature. Si Oscar ay naghahanda para pakasalan si Didi, ang tagapagmana ng angkan ng Dawson. Hindi siya maaaring magpakasal sa isang taong iniisip lang ang tungkol sa mga laro sa buong araw. Sa tingin mo ba lahat ay katulad mo, na patuloy silang umaarte na parang hindi kasal? Nilunok ni Justin ang kanyang mga salita at ngumiti ng nakakatakot. Hindi ba Oscar ang pinag-uusapan natin? Bakit kailangan kong kalad ka rin dito? I only think that it's weird. You're supposed to be related by blood, but why is Oscar, who is younger than you, more responsible than you? Sabi niya. Kinapa ni Justin ang kanyang leeg at umubo ng tuyo na parang walang nangyari. Natahimik si Marian. Mas maganda ang mood niya kaysa kanina. Ang galit niya kay Justin dahil sa pagbibigay ng singsing na diamante kay Talia ay karaniwang nawala. Nang makita niya si Hansen Lee at ang mga lalaking Yuan na papalapit, tinanong niya, kung ilantad natin ang relasyon natin dito, masama ba iyon? Pinutol ni Justin ang kanyang French goose gamit ang isang kutsilyo. Kung hindi dahil sa gravy nito, hindi siya gagamit ng kutsilyo. Nang marinig niya ang tanong nito, ibinalik niya ang tanong na, bakit masama iyon? Hindi ba, ayaw mong magkaroon ng anumang bagay sa kanila? Nauutil niyang sabi. Tumawa siya. Nabanggit ko na ang pagbabalik sa iyo upang makilala ang angkan ng Gibson, kaya hindi ko na ito tatutol ngayon. At alam na ng lahat ng naroon sa Central City ang aking pag-iral, kaya dahil iyon ang katotohanan, tatanggapin ko na lamang ito. Hindi naman ako pupunta doon para humalik pa rin, wala nang dapat itago. Napangiti siya, pribadong umaasang magiging malapit si Justin sa kanyang pamilya. Marahil ang sitwasyon niya ang dahilan kung bakit mas umaasa siya sa kanya. Lumaki siyang kulang sa closeness ng isang pamilya. Naiintindihan niya kung ano ang pakiramdam ng malungkot. Kung hindi pa rin niya nakilala ang kanyang in-laws, siguradong pagsisisihan niya ito. At muli, kahit na si Rebecca, Gavin, o ang Yuan na mag-asawa, lahat sila ay mabait sa kanya. Kaya naman mas komportable siyang makilala sila. Si Marian ay tradisyonal pa rin sa puso. Gustong-gusto niyang makita ang mga pamilyang magkasamang masaya at hindi nakakalat sa kalagitnaan ng mundo. Kahit papaano ay ayos pa rin si Gavin, ngunit ang posibilidad na ayusin ni Justin ang ugnayan kina Parley at Lester ay halos zero. Hindi rin niya gustong makipag-usap kay Justin tungkol sa sensitibong paksang ito. Sa sandaling ito, sina Hansen Lee at Gina Lynn, sina Henderson at ang kanyang anak sa panig nina Justin at Marian. Nagmamadaling magsalita si Gina Lynn, Marian, bakit hindi hayaan ang iyong asawa na magtaas ng baso sa amin? Ito ay isang pambihirang pagkakataon upang makilala si Uncle Yuan. Ngumiti sa isa't isa sina Justin at Marian. Hindi sila sumagot pero tahimik lang silang tumayo. Sa isang tiyak na halaga ng pagmamalaki, sinabi ni Hansen Lee, Tito Yuan, itong dalawang ito ay. Nang hindi naghintay, nagtaas ng kamay si Henderson para pigilan siya.
Hindi pinansin ang pagkalito ni Hansen Lee, nagreklamo siya na may pakunwaring pagkadismaya kay Justin, "Ikaw brat, bakit hindi mo binabati ang iyong tiyuhin?" Ang kanyang mga salita ay malupit ngunit ito ay may mga pahiwatig ng pagmamahal at pagiging palakaibigan. Sa sandaling ito, akala ng lahat ay mali ang kanilang narinig. Sabi ni Henderson, "Tito, tila nagyelo ang hangin sa loob ng cabin." Napatayo ang lahat, pati si Chris at ang kanyang asawa, sa gulat na para bang naghihintay ng sagot na ayaw nilang marinig. Hawak-hawak pa rin ni Justin ang kutsilyo sa kanyang kamay na para bang hindi ito big deal. Ngumiti siya at sumagot, "Abala ka sa pagpapakilala. Nakita namin ni Maria na busy ka kaya hindi na kami nagsalita." Napatawa si Henderson. Nabanggit pa nga ng tiyahin mo kamakailan lang na okay lang kung pareho kayong abala noong nasa panganib si Yellow. Ngayong malaya ka na, bakit hindi ka pa tumawag sa bahay para kumain? Kanina pa niya hinihingi ang inyong dalawa. Hindi ba't sinabi mo na binalak mong bisitahin ang biyenan mo sa Central City? Bakit wala kaming balita sa iyo? Naghihintay kami ng mag-iina mo. Tita. Biyenan sa Central City. Family reunion. Halos huminto ang puso ng lahat. Nakabuka ang bibig ni Hansen Lee at Gina Lynn. Gulat na tinitigan nila si Justin. Itong lalaking may mantika sa labi, ang parehong lalaking mukhang walang pinagkaiba sa isang karaniwang tao. Sino siya? Kung hindi nila nalaman agad, sa isabog ang utak nila. 773. Sinamantala ang pagkakataong ito para magsalita habang ang lahat ay nanginginig pa rin sa pagkabigla, masayang nagboluntaryo si Oscar. "Kuya, bigyan mo kami ng mukha. Magkadugo kami pero hindi mo man lang kami binabati." Itinuro ni Justin ang gansa sa kanyang plato gamit ang kanyang kutsilyo. "Abala ako sa pagkain. Hindi mo ako binabayaran para batiin ka. At tingnan mo, may mga pagsusulit si Didi at wala ka doon na hinihikayat siya." Ngumiti si Oscar nang nakakaloko. "Gusto kong pumunta pero sabi ng nanay ko, ilabas ko na lang siya pagkatapos niyang mag-exam o baka ma-distract siya." "Humph, walang kwenta anak. Hindi ka pa nga kasal pero lagi mo siyang iniisip," saway ni Henderson, natatawa. Oscar ay umatras sa kahihiyan. Hindi mapigilan ni Maria nang mapangiti sa mainit ngunit nakakatuwang eksenang ito. Ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng isang namumulaklak na bulaklak sa tagsibol, dahilan upang ang iba pa sa mga tao ay tumitig. Si Henderson ay napakabait din kay Marian. "Marian, alam kong tahimik kang tao pero dapat mas madalas mong kausapin ang tiyahin mo. Nagkagusto talaga siya sa iyo. At saka, malapit ka ng maging future mistress of the Gibson clan. Dapat mas maaga kang matuto sa rules para hindi ka magpanik pagdating ng panahon." Mister ng Gibson clan. Isa na namang bomba ang status na ito. Lahat ng tao sa karamihan ay kumukulo ng kanilang mga upuan. Sa totoo lang, may motibo rin si Henderson. Paanong hindi nakikita ng isang lalaking may karanasan sa industriyang ito na sina Hansen Lee at Gina Lynn ay sinasadyang lumakad sa buong Justin at sa kanyang asawa? Kinailangan niyang magsabi ng ilang salita hindi lamang para ibunyag ang pagkakakilanlan ni Justin kundi para maiangat din ang kanyang pangalan. Habang hindi pa nakakabalik si Justin sa Gibson clan, naniniwala si Henderson na mangyayari ito sa madaling panahon. Nagulat si Maria na sasabihin ni Henderson ang ganoong bagay. Hindi siya masyadong sanay sa kung ano ang gagawin sa mga sitwasyong tulad ng isang iyon. Kaya naman, magalang siyang tumango. Walang pakialam si Henderson. Humingi siya ng paumanhin sa karamihan. "Pasensya na. Naging abala ako sa trabaho nitong mga nakaraang araw kaya hindi ko masyadong nakikilala ang mga nakababata sa aking pamilya. Kaya kailangan ko silang kausapin." Agad namang umiling ang mga tao para kumaway ito. Bakit sila magagalit sa kanya? Nag-aalala lang sila na maghayganti sa kanila si Justin para sa kanilang paggamot noon. Naguguluhang tanong ni Chris, palagi kong nararamdaman na hindi ordinaryo si Mr. Gibson. Pero hindi ko talaga inaasahan na siya ang magiging master ng Gibson clan. Maaaring isang Amerikano si Chris ngunit kahit siya ay batid sa 4 na dominanteng angkan sa Zeneca. Siya ay napakahusay na nabasa pagkatapos ng lahat. Tumingin si Henderson kay Justin.
Nang makita niyang hindi siya pinigilan ni Justin, nagpatuloy siya, si Justin ay ang aking biolohikal na pamangkin. Siya ang pinakamatandang apo ng Gibson clan at hiwalay sa amin mula pa noong bata pa kami. Halos 1 taon pa lang kaming nagkita-kita. Siya pa rin ang laman at buto ng angkan ng Gibson, kahit na hindi siya naging bukas tungkol dito kamakailan. Sina Hanson Lee at Gina Lynn ang pinakamahirap na tinamaan sa ngayon. Nang marinig ito, halos bumigay ang kanilang mga binti sa ilalim nila. Milyon-milyong tao ang may apelyidong Gibson, ngunit bakit kailangan niya maging panganay na apo ng Gibson clan? At kahit na ang hinaharap ulo sana. Hindi katakatakang madali siyang makapagregalo ng hindi mabibaylang pocket watch. Hindi katakataka na biglang magpakasal si Marian sa isang taong walang katayuan. Nang sa wakas ay naunawaan na nila ang lahat, pakiramdam nila ay niloloko sila. Ang likod ni Hanson Lee ay basang-basa sa malamig na pawis. Mukhang maiiyak na siya. Isang nanginginig na baso ng alak ang itinaas ng magkabilang kamay niya. Tiningnan niya si Justin na may pangit, pilit na ngiti. Oh my! Itaas ko ang isang baso sa iyo, sa young master of the Gibson. Pagkatapos, pinilit niya ang isang malaking baso ng red wine sa kanyang lalamunan. Nagpa siya si Gina Lynn na sumunod sa suit. Ibinuko niya ang kanyang mga labi kay Marian. Marian, maraming taon na tayong mag-asawa. Tuwang-tuwa ako para sa iyo, nagpakasal sa isang napakagandang angkan. Magtaas din ako ng baso sa iyo. Habang nag-uusap ang mag-asawa, nainom na nila ang lahat ng kanilang alak habang ginagawa ang kanilang makakaya upang ngumiti. Si Hanson Lee ay napuno ng pagkakasala. Kung si Justin talaga ang young master ng Gibson clan, ang kailangan lang niyang gawin ay magsalita ng ilang salita para maalog ang Gibson clan hanggang sa kaibuturan nito. Maging ang angkan ng kanyang asawa ay walang magagawa. Ang angkan ng Gibson ay isa sa iilan na may hawak ng kapangyarihan sa pagkontrol sa Zeneca. Ang pagsira sa isang maliit na angkan ng opisyal ng rehiyon ay isang larong pambata. Gayunpaman, kahit na matapos na nila ang kanilang alak, hindi binili ni Justin ang kanilang aksyon. Sinulyapan lamang ni Justin ang kanilang mga basong walang laman. Pagdikit ng mga labi niya, sinabi niya, bakit ba nagmamadali kayong lahat? Hindi man lang ako humiling na uminom. Hindi niya pinansin ang mga ito, umupo, at ipinagpatuloy ang paghiwa ng kanyang gansa gamit ang kutsilyo. Bagamat naramdaman ni Marian na siya ay medyo hindi makatwiran, gusto pa rin niyang suportahan ang kanyang asawa doon. Tahimik siyang umupo, hindi pinansin ang natulala na mag-asawa. Nanlamig ang silid. Ang pinaka-showist, pinakakakit-akit na mag-asawa doon ay ang bot ng biro. Matapos mapahiya, hindi rin ng ahas na lumaban ang mag-asawa. Nakatitig lang sila at nakangisi na parang tanga. Nagkatinginan sina Henderson at Oscar, mapait na ngumiti sa brutal na pagbabalik ni Justin. Bagamat hindi nila gaanong nagustuhan ang mag-asawa, ang pagpapahiya sa kanila ay hindi rin ang paraan upang pumunta sa isang sitwasyong tulad nito. Para sa mga elite class na tao, ito ay mas masahol pa sa kamatayan. Sa pagsisiyasat sa sitwasyon, nagpaalam si Henderson at ang kanyang anak, hindi nakakalimutang anyayahan si Justin at ang kanyang asawa para kumain. Nang umalis sila, mas naging awkward ang atmosphere sa cabin para sa lahat ng focus na napunta kina Justin at Marian. Si Hanson Lee at ang kanyang asawa ay tahimik na nakaupo sa kanilang mga upuan. Kung hindi dahil sa pag-iingat sa kanilang huling piraso ng dignidad, umalis na sila kaagad. Simula ng pagtitipon na ito, pareho silang nagplano na ipahiya si Marian, na nanakit sa kanila maraming taon na ang nakararaan. Walang sino man ang makapaghula na ang kanilang unang kasiyahan sa pagpapakita ng kanilang katayuan ay mauuwi sa kanila na ipagsapalaran ang reputasyon ng kanilang pamilya. Nakatitig ang lahat kina Justin at Marian. Nakalimutan na nila ang tungkol sa kanilang alak, kanilang pagkain, at kanilang mga pagyayabang. Matagal silang naupo sa katahimikan. Sa wakas ay natapos na ni Justin ang pagputol ng kanyang gansa. Itinulak niya ang isang piraso sa kanyang bibig, pagkatapos ay iniangat ang kanyang ulo upang tingnan ang lahat. He lamented, ano ang nangyayari? Bakit hindi kayong lahat kumakain? Ang mga pagkaing ito ay mahal, dapat mong kumain ng higit pa. Ito ang nagpabalik sa kanila sa realidad. Sinimulan nilang kunin ang kanilang mga chopstick.
Parang hindi si Chris ang host ng pagkain na ito, kundi si Justin. Si Lily ang pinakawalang muwang sa grupo. Matapos ang unang pagkabigla, maingat niyang tinanong si Marian, "Marian, parang tunay kang nagpakasal sa pinaka-prestihiyosong pamilya sa buong Zeneca. Mayroon bang anumang mga patakaran sa pagiging manugang nila? O mayroon ka bang mga espesyal na pribilehiyo?" Agad na hinayla pabalik ni Harper ang kanyang asawa. Paano niya nagawang magtanong ng ganyan? Hindi pa rin sanay si Marian na tignan ng ganito. Nahihiya siyang ngumiti. It isn't anything special. Hindi ko rin alam na galing siya sa Gibson clan, kamakailan ko lang nalaman. Ang lahat ay nadama na ito ay napakakakaiba ngunit agad na sinimulan ang kanyang sapatos sa pamamagitan ng papuri na siya ay may magandang mata para sa isang kapareha. Pinuri pa nila kung paano maakit ni Justin ang dating pinakamagandang babae sa unibersidad. Naina si Justin nang marinig silang nagsasalita. Palihim niyang tinapik ang mga binti nito, sa kabang ulong, "Mahal, noong nagtitinda ako ng tuhog ng karne ng tupa, nakita mo ba talaga ang tahimak na kakisigan at maturity, sa akin noon?" Halos itulak ni Marian ang kanyang chopstick sa kanyang ilong. Nanginginig ang mga labi, tahimik siyang sumirit, "Kumain ka na lang. Huwag mong banggitin ang mga tuhog mong tupa." Napabuntong hininga siya saka nagpatuloy sa pagkain. Sa natitirang bahagi ng pagtitipon, ang lahat ay naghahanap ng mga pagkakataon upang purihin silang dalawa. Sayang naman ay masyadong abala sa pagkain si Justin para makipag-usap sa kanila. Si Marian ay dumalo lamang sa pagtitipon bilang isang paraan ng paggalang kay Chris. Nagungol siya ng ilang tugon ngunit hindi niya pinansin ang pag-uusap. Dati, nagsusumikap pa rin siyang bumuo ng magandang relasyon para sa kaginhawahan sa negosyo kahit na kinasusuklaman niya ang mga bakod na ito. Sa mga araw na ito, hindi na ito mahalaga sa kanya. Nang matapos ang pagkain, tumayo ang lahat para paalisan sila. Walang nangahas na hingin ang contact number ni Justin ngunit umaasa sila na ang relasyon nila ni Marian ay magsisilbing dahilan para makilala siya sa hinaharap. Ito ang pinakamalaking pagkakataon na makausap ang magiging pinuno ng Gibson clan. Para naman kina Hanson Lee at Gina Lynn, matagal na silang nakalimutan. Tahimik na silang nakaalis. Nang makasakay na silang dalawa sa kanilang sasakyan, nagpaalam na sila at lumabas na ng hotel. Sa pag-uwi, bumagsak ng husto ang trapiko. Tahimik silang dalawa sa loob ng sasakyan. Napuno ng mga pahiwatig ng alak ang sasakyan na nagpaantok sa kanilang dalawa. Hindi sila nagsalita. Parang panaginip ang ingay ng pagtitipon. Tiningnan niya ang nakakatuwang eksena sa gabi sa labas, saka lumingon sa lalaking nakatutok sa pagmamaneho sa kanila pauwi. Inabot niya ang kanyang bag upang kunin ang kanyang Henry Graves na relo, muli itong sinuri sa ilalim ng mga ilaw ng kalye. 774. Ang katamtaman, bulkiness, at kawalan ng kakayahan nitong manindigan, ay mababaw kung ihahambing sa tunay nitong karelagan na nasa ilalim. Napansin ni Justin na si Marian ay pumupunta sa labas habang nakatitig sa relo. "Namimiss mo pa rin ba ang diamond ring?" Lumingon sa kanya si Marian na nakapout. "Stop teasing me like that. Hindi ako pamilyar sa mga relo. Napakaliit ng mga ukit ng Patek Philippe, walang paraan na makikita mo sila kung hindi mo papansinin. Kung alam ko kung gaano ito kahalaga, hindi ko na lang itinapon sa bag ko. Hindi mo man lang sinabi sa akin noon pa man. Akala ko bigla kang nakakuha sa akin bilang kabayaran." Sumagot si Justin, "Noong isang araw sinubukan kong ipaliwanag ito sa iyo ngunit ayaw mong makinig. Padubog mong isinara ang pinto at sinabi sa akin na hindi ka makikinig sa anumang paipong paliwanag, ano pa bang pagpipilian ang mayroon ako?" Napagtanto ni Marian na siya ang may kasalanan, ngunit gayunpaman ay napangiti siya habang nanunuya, "Wala akong pakialam, kasalanan mo ang lahat. Dapat sinabi mo na lang sa akin na mayroon ka muna para sa akin. Kung ginawa mo iyon, nakinig ako sa iyong sasabihin. Galit na galit ako sa iyo noong araw na iyon." Hindi nakaimik si Justin habang tumugon siya ng ox, kalaunan ay sumili ang ngiti sa mukha ni Marian. Pagkatapos ay tumingin siya kay Marian na maingat na binalot ang relo ng mga sheet ng tissue, na nag-udyok kay Justin na idagdag, "Hindi mo na kailangang mag-overthink sa halaga nito. Ibinigay ko na ito sa iyo, ngayon ay sa iyo na. Iwanan mo na lang ito sa iyong bag."
Anumang oras na gusto mong tingnan ang oras o petsa ay tingnan mo lang ito, hindi mo kailangang sinasadyang itago ito. Ano? Hindi ko magagawa iyan. Mahal ito. Kung sisirain ko ito ay kamumuhian ako ng mga masugid na collector ng relo. Sabi ni Marian na nakakunot ang noo. Umiling si Justin. Why should they care? It's yours. Just use it like any other watch. It's not antique and it's not meant to be kept as such, it has a own life of its own. Agad na naalala ni Marian ang isang bagay at nagtanong, oo, ang Reg Along sinabi mo sa akin noon, ibig mo bang sabihin? Itong relo. Mabilis na tumanggi si Justin. Ano, syempre hindi. Kung ito ang relo bakit ako magiging mahiwaga tungkol dito? Ang regalo ay isinasagawa pa rin. Makukuha mo ito ngayong taon nangako ako, at hinding-hindi ko sisirain ang aking mga pangako. Bumilis ang tibok ng puso ni Marian. Ano kaya ang posibleng nangangailangan ng napakahabang paghahanda? Tandang pananong. Isip niya. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ko ibinigay sa iyo ang relo na ito? Tanong ni Justin nang wala sa oras. Umiling si Marian sa pagkalito. Dahil ba mahal? Ang pera ay hindi kailanman naging bahagi ng equation. Hindi kami mahirap. Pagkatapos ano? Si Justin, na may ngiti, ay iniunat ang kanyang kanang braso at hinawakan ang kaliwang kamay ni Marian habang hawak pa rin niya ang relo. Ang maliit na figure ni Marian ay likas na lumiit, hindi sigurado sa kung ano ang nasa isip niya. Bagaman ang relo na ito ay hindi ang pinakamaganda, clumsy kahit na, ngunit ang core nito, mula sa sandaling ito ay ginawa, ay walang patid na tinatalo sa loob ng halos isang siglo. Bagamat ang panlabas nito ay hindi na ang panoorin na dati, ang core ay puno pa rin ng sigla. Kahit na matapos ang susunod na siglo, at ang susunod, sa pamamagitan ng makapal at manipis at hindi mabilang na reinkarnasyon, ang mahalagang core nito ay mananatiling pareho. Ito ay magiging pareho mula sa sandaling ito ay nilikha hanggang sa sandaling ito ay namatay. Tulad ng aking puso para sa iyo. Ang mga panata na ginawa ng kanyang asawa, nag-iwan ng simbuyo ng damdamin at walang tigil na pagmamahal sa pamamagitan ng malalim na katahimikan. Sa eardrums ni Marian, ang pagkislot ng relo ay parang mga gong na tumutusok sa kanyang ulo. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Bago niya alam kung ano ang nangyayari, ang kanyang mga mag-aaral ay nakaramdam ng lamig at basa. Ito ay ang nakakapreskong hangin ng aircon sa kanyang namumuong mga luha, na riktibong naipon laban sa kanyang kalooban. Touch ka sa mga sinabi ko, no? Paano kung puro kalokohan lang ang sinasabi ko para ligawan ka? Mapaglarong tinutuya ni Justin. Ngumisi si Marian. Alam mong bago pa lang ako sa ganitong emosyonal na bagay. Tigilan mo na ang pagsasabi sa akin ng mga bagay na magpapaiyak sa akin. Paano kung hindi ako makatulog ngayong gabi? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita, makikita na dinasarmahan niya ang kanyang malamig na panlabas at hindi sinasadyang pinahintulutan ang kanyang bubbly side na pumalit. Hindi napigilan ni Justin na matawa. Ang pag-iyak ay nakakatulong na alisin ang bare sa iyong mga glandula ng luha. Maaari din itong alisin ang dumi sa iyong mga mata. Ano? Sinasabi mo bang madumi ako? Mabilis na sumagot si Marian. Si Justin ay umubo ng isa o dalawa bago siya maingat na sumagot, Ang ibig kong sabihin, ang pag-iyak ay nakakatulong sa ibang babae na linisin ang kanilang mga pupil, ngunit para sa aking anak na si Marian ang kanyang mga mata ay magiging walang batik-batik pa rin. Tingnan mo ang iyong sarili sa salamin. Ang iyong mga mata ay maaaring mas sumasalamin sa salamin kaysa sa iyo. Nakatuon si Marian sa katawa-tawang paliwanag ni Justin at nauwi sa isang malungkot na tawa na matagal nang ginagawa. Gusto mo bang malaman ang kwento ko sa kanya? Si Marian ay magiliw na tumingin sa kanya. Nalito si Justin. WHO. Hanson Lee. Nag-isip si Justin bago niya idinagdag, kung ikukwento mo, malulungkot ka pa rin ba tungkol dito? Hindi, dahil ikaw lang ang makakaalam nito. Si Marian ay hindi karaniwan habang nagsasalita. Kung handa ka lang. Tumango si Justin.
Bahagyang naalala ni Marian habang ipinaliwanag niya, siguro hindi mo masabi, ngunit noong mga taon ko sa unibersidad, si Gina Lynn ay matalik kong kaibigan. Siguro hindi kasing close ni Natalia at Karina, pero isa siya sa kakaunting kaklase ko na totoong kasama ko. Sabay kaming pumasok sa mga klase, sabay-sabay kumain ng tanghalian, at sabay-sabay kaming pumasok sa lahat ng klase namin. Noong mga oras na iyon, si Hanson Lee ay isa ng kapansin-pansing figure sa campus. Lumipat siya mula sa Cambridge sa UK upang mag-aral ng marketing finances mula kay Chris, na nagdala sa kanya sa Stonegate University. Ang mga babae sa aming campus ay hinahangaan siya. Siya ay banayad at nakikilala. Ang kanyang pamilya ay may kahangahangang background. Higit sa lahat, siya ay sobrang talino, na siyang unang nakatawag ng pansin ni Chris. Sa kalaunan, siya ay hinirang bilang katulong ng lektor upang suportahan ang aming pag-aaral. Mula sa puntong iyon, gumugol siya ng maraming oras kasama ako at si Gina Lynn. Nagsimula kami sa mga talakayan ng pananaliksik, ngunit kalaunan ay nagpunta kami para sa mga shopping date at afternoon tea. Napangiti si Justin. Well, parang mas marami kang oras para sa sarili mo pabalik sa campus, kahit na higit pa kaysa ngayon. Nag-isip sandali si Marian bago siya nagpatuloy na tumango, pagkatapos ay may napakalaking chismis na kumalat sa campus na may gusto sa akin si Hanson Lee, kaya naman siya ang laging kasama natin noong una. Ngunit hindi nakakagulat, nakita ko siya na isang mahusay na tao, na nagdala sa akin upang sambahin din siya. Walang nakakaalam tungkol doon, maliban kay Gina Lynn na matalik kong kaibigan. Si Justin sa puntong ito ay hindi masyadong masigasig sa kung saan ito pupunta habang siya ay bumubulong, crush ha. Oo, matapat na sagot ni Marian. She continued, nagkaroon ako ng crush sa kanya. I cherished every opportunity I had with him but was too shy to admit it. Nag-aalala ako na interesado lang siyang talakayin ang mga paksa ng pananaliksik sa akin, o talagang interesado siya kay Gina Lynn sa halip na sa akin. Dahil sa sobrang insecure ko, tinanong ko pa si Gina Lynn kung kanino mahal ni Hanson Lee. Sinabi niya sa akin na ako iyon. Sinabi niya sa akin na huwag sumuko at hinikayat ako na balang araw ay aminin ang aking nararamdaman. Hanggang sa isang nakamamatay na araw, bigla niyang binanggit na babalik na siya sa UK at hiniling na samahan ko siya pabalik. Ngunit noong panahong iyon, nagkasakit ang aking lola. Paano ko siya iiwan sa ganitong oras? Gayunpaman, ang puso ko ay nayanig. Alam kong iyon na ang pinakamagandang pagkakataon para sabihin sa kanya ang aking nararamdaman. Kung aalis ako, sino ang mag-aalaga kay Lola? Paralisado si Lola at pinilit niyang ipasa sa akin ang Yellow International. Hindi ko kayang suwayin siya. So tinanggihan mo siya? Oo. Pilit na ngumiti si Marian. Lihim akong napaiyak dahil doon. Kung hindi dahil sa paulit-ulit na malalang sakit ni Lola, baka iniwan ko siya sa UK. But I was still hopeful, that maybe we can still good friends at least until he left. We could keep in contact with one another, and there would still be a chance for US. Gayunpaman, hindi nagtagal, nalaman ko na hindi lang ako ang iminungkahi niya ng ideya. Tahimik na parang libingan ang ambience sa sasakyan ng mga sandaling iyon. Bukod sa katamtamang boses ni Marian, ito ay ang nakapagpapalakas na tunog ng makina. Hanggang sa puntong iyon ng pagsasalaysay, iyon lang ang kailangang malaman ni Justin. Bueno, walang alinlangan na si Hanson Lee noong araw ay nagpasya na ihagis ang pain sa kanilang dalawa at hayaan ang tadhana ang magdesisyon. Mula sa pananaw ni Marian, ang mga aksyon ni Hanson Lee ay kasuklam-suklam na pagsasamantala ng kanyang inosenteng pagmamahal sa kanya. Iniwan siya nito sa lupa, pinupulot ang kakilakilabot na mga durog na puso. Para kay Gina Lynn, walang salita niyang iniwan ang kanyang matalik na kaibigan. Sa kabila ng pagiging ang tanging nakakaalam tungkol sa damdamin ni Marian, ang tanging nakakaalam ng aktwal na dahilan sa likod ng pagtanggi ni Marian, hindi siya umimik nang sabihin niyang oo at umalis. Ang double whammy ay walang alinlangan na nag-iwan ng brutal na peklat sa puso ni Marian, isa na hanggang ngayon ay bumabagabag pa rin sa kanya.
Huminga ng malalim si Justin, naramdaman ang atmosfera na sumasakal sa kanilang dalawa. Pero mabilis siyang sumagot habang ngumisi, yun lang. I was expecting something more exciting. I even got worried that my wife was emotionally entangled with another man. I guess I was overthinking again. Maingat na sinabi ni Marian, huwag kang magalit sa akin, iniwan ko na ang lahat ng iyon. Ngumiti ng mapait si Justin. Anong karapatan kong magalit sa iyo? Tsaka, sino ba ang walang masalimuot na nakaraan? Lahat ay bata pa at walang ingat minsan. Nalaman ko pa nga na crush mo pala ang teacher mo sa math. Well, I mean, girls mas maaga silang nag-mature diba? Ikaw, namula si Marian habang galit na sumagot, binalaan kita na huwag mong ungkatin ang aking pagkabata, hindi ba? Humagalpak ng tawa si Justin at nagpatuloy sa pagtawa ng ilang sandali. Matagal siyang napabuntong hininga bago lumingon kay Marian at Comandat. Marian, hindi ko alam kung kanino ka may nakaraan sa huling 2 dekada ng buhay mo. Wala akong pakialam doon. Hindi ako naging bahagi ng nakaraan mo at hindi ako nandyan para sayo. Pero okay lang, dahil alam ko, simula nang makilala kita hindi na halos kasing halaga ng ating kinabukasan ang nakaraan mo. Habang hakbang tayong dadaan sa buhay na ito, magkatabi. 775. Ang kanyang mga salita ay mahigpit na may bahid ng kanyang karaniwang mapaglarong kasamaan. Bahagyang nakagat ni Marian ang kanyang labi. Sa madilim na mga kislap ng mga ilaw sa gabi, tinitigan niya si Justin. Kaya mo bang magmaneho nang nakapikit ang iyong mga mata? Ano? Babangga ka ba kung hindi mo makita ang daan? Maikling paliwanag ni Marian. Naguguluhan si Justin. Nagbigay ako ng maraming pag-iisip upang makabuo ng mga taos-pusong linya. At sinasabi mo sa akin na iyon ang pinakamahusay na magagawa mo. Wala man lang luha. Tandang pananong. Isip niya. Ngunit umiling pa rin siya at sumagot, hindi lang para sa pagmamaneho. Kaya kung magpalipad ng eroplano nang nakapikit. Sige na. Bago pa may palibot ni Justin ang kanyang ulo sa kung ano ang mangyayari, inikat ni Marian ang kanyang katawan at ang kanyang peles na balat ay dumampi sa kanyang balikat. Isang pagsabog ng halimuyak ang bumulwak sa kanyang mukha, at naramdaman ni Justin na ang kanyang mga labi ay tinatakpan ng isang pares ng malambot na labi. Isang rush ng cherry sensation ang bumalot sa kanyang bibig. Habang nagkakaisa ang kanilang mga mukha, naramdaman niya ang init ng katawan ng kanyang asawa mula sa kanyang kahihiyan, na sa huli ay napalitan ito ng bugzo ng damdamin. Sa wakas ay naunawaan ni Justin ang ibig niyang sabihin nang tanungin niya ang kanyang kakayahang magmaneho ng nakapikit dahil ang kanyang mga mata ay natatakpan na ngayon mula sa kanyang paningin. Ngunit hindi ito mahalaga. Hinawakan ni Justin ang manibela gamit ang isang kamay habang ang isa naman ay ginamit para hawakan ang bewang ng kanyang asawa at iikot ito. Habang nag-iikot ang kanilang mga dila, ninanamnam ang isa't isa, na-hypnotize si Marian sa agresibong paglapit ni Justin habang siya ay nanlulupaypay na parang impas na lobo. Umalangaw-ngaw sa loob ng sasakyan ang tunog ng pagsuso at paghingal. Hindi alam ni Marian na ang isang French kiss ay tatagal ng ganito katagal, lalo na nang sinadya ni Justin na huminto sa kanilang pagbabalik. Tumagal ng kalahating oras ang mapusok nilang halikan bago sila nakarating sa gate ng kanilang tahanan. Nang huminto sila sa harap ng gate, si Marian ay nakatitig sa kailaliman, na may luha sa kanyang mga mata. Napuno ng init ang mapupungay niyang labi. Hey! Uwi na tayo! Pinagmamasdan ni Justin ang kanyang asawa na walang kibo pa rin mula sa resulta. Siya rin ay medyo drained mula sa kangkinegosyo. Bumalik sa focus si Marian habang dahan-dahang kinatok si Justin sa baba gamit ang kanyang noo habang nakapout. Binibigyan lang kita ng reward. Paano mo ito natagalan? Matagal itong pinigilan, ano ang masasabi ko? Sumagot si Justin na may nakakatakot na ngiti. Tulad ng sinabi ko, kapag natapos na ang ating kasal, sa wakas ay lilipat na ako sa iyo. Ito ay kaunting panlasa lamang ng kung ano ang nakalaan. Inilagay ni Marian ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Kailan tayo ikakasal? Nababalisa. Medyo.
Si Justin ay nagpapasalamat na natuwa. Wow, kailan ka naging open tungkol dito? Inilibot ni Marian ang kanyang mga mata sa kanya. Mahigit 1 taon na kaming kasal. Alam ng buong mundo ang aming kasal. Anong mga dahilan para mahiya pa rin ako? Nag-aalala lang ako na kung ipagpaliban pa natin ito, baka magsimula ako ng isa pang Cold War sa iyo at masira ang mga bagay-bagay. Anyway, ang punto ay ang isang lalaking tulad mo ay ginugulo lang ako ng higit sa dapat mo. Ipinagtanggol ni Justin ang kanyang mga aksyon. Normal lang sa mga mag-asawa na magtalo at mag-away sa isa't isa. Itong kasal na ito. Inaayos ko ito kasama ng isang team. Kapag lumalamig ang panahon, malalaman mo na oras na. Habang nagpapaliwanag ay hinawakan niya ang maliit nitong kamay, pinisil ito ng kaunti. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang pinakakahanga-hanga, perpekto, walang kapintasang kasal na makikita mo sa buong buhay mo. Ang huling taon at kalahati bilang asawa ko ay talagang naging mahirap sa iyo. Serves me right for going for someone above my league, I guess. Nahihiyang humajejek si Marian na nakatikip ang bibig habang binawi ang kamay. Para sa iyong kaalaman, ang iyong hininga ay amoy ng inihaw na kalapati at alak. Ngayon ang aking hininga ay amoy mamantika at mataba. Sige na, may natitira pa tayong oras para sa mag-ina at yun na para sa gabing telebisyon. Habang pinapatakbo nila ang sasakyan papunta sa parking spot nito at pumasok sa bahay, nawala sa isang iglap ang dati nilang hindi pagkakaunawaan. Nakahinga ng maluwag si Justin, natutuwa na ang kanyang mapait na mga araw ay tumagal ng mas maikli kaysa sa inaasahan niya. Ngayong stable na ang relasyon nila ng asawa, malaya na siyang humarap sa lahat ng bagay sa buhay niya. Sina Rebecca at Yuna ay nanonood ng tele sa sala. Kapansin-pansing wala si Sheila, marahil ay natutulog na dahil sa kanyang huling pagsusuri bukas ng maaga. Upang makitang bumalik ang mag-asawa na may lahat ng ngiti sa kanilang mga mukha, sina Yuna at Rebecca ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa. Halika, halika. Umupo at manood ng balita sa amin. Bihira para sa aming dalawa na makita kang ganoon ka-intimate, masayang hiling ni Rebecca. Si Marian ay masunaring umupo sa tabi ng kanyang biyenan, habang si Justin ay kinaladkad ang isang upuan mula sa gilid. Si Yuna ay medyo matulungin sa kanyang naunang paghahanda ng isang palayok ng green tea para sa mag-asawa. Para sa pamilya na umupo ng magkasama at gumugol ng oras sa isa't isa ay talagang isang pambihirang tanawin na makita. Napansin ni Justin na tinutokso ni na Rebecca at Yuna si Marian na nahuli na nakatitig sa telebisyon, na nagudyok sa kanya na mamula na parang cherry tomato. Ito ay isang tanawin na nagdulot ng ngiti sa kanyang mukha. Siya ay nagnanais para sa isang simple, maayos na buhay tulad ng isang ito pabalik sa kanyang madilim na mga araw. Ang magkaroon ng masayang buhay ang kanyang mga mahal sa buhay ang pinakamagagandang bagay na hiling niya kailanman. Habang iniisip niya ang kanyang mga kalagayan, kumbinsido siya na tuklasin ang pinakamahusay na paraan ng paglilinang upang maipakilala ito sa kanyang mga manliligaw, sina Rebecca, Yuna, at lahat ng taong tunay niyang inaalagaan. Sa sandaling iyon, sa balita ay dumating ang isang pamilyar na mukha. Napakunot ang noo ni Justin nang makita niya ang lalaking kanina pa lang ay niloko niya ng husto. Si Travis iyon. Hindi nagtagal bago napansin din ni Marian. Nilinggan niya si Justin at tinitigan siya saglit bago ibinalik ang atensyon sa screen. Si Travis ay nasa gitna ng isang press conference na nakasuot ng angkop na suit na ipinare sa isang kapansin-pansing kurbata. Tinitignan niya ang bawat bahagi ng kanyang nilalaro. Ang matingkad na pulang headline ay may nakasulat na Interpol collab with Stonegate Police Force on International Human Trafficking Crackdown. Narinig ni Justin mula kay Karina ang tungkol sa kanilang pinagsamang pagsisiyasat, ngunit nalaman lang niya kung tungkol saan iyon. Ipinagmamalaki ni Travis sa mga mamamahayag kung paano nila epektibong masusupol ang mga naturang kriminal, bilang karagdagan sa pagpapayo sa mga pamilya na manatiling ligtas. Kumunat ang noo ni Rebecca nang makita ang balita. Mukhang pamilyar ang lalaking ito, Travis. Sigurado akong Welten ang kanyang apelyido, ang anak ni Minister Welten ng Security Bureau. Hindi niya akalain na magiging bahagi siya ng Interpol.
Mukha siyang marangal. Napangiti si Justin nang banggitin ng kanyang ina ang salitang marangal. Nagulat siya kung gaano kabilis nakabawi si Travis mula sa kamakailang kabiguan. Medyo nag-aalala si Marian habang binanggit niya, mukhang delikado ang International Trafficking Organization. Kung alam ng Interpol na narito sila sa Stonegate, bakit hindi sila nagpadala ng mas maraming tao para arestuhin sila sa isang iglap lang? Hindi yun magagawa ng Interpol. Putol ni Justin sa usapan. Napalingon sa kanya ang mga babae, naghihintay ng karagdagang paliwanag. Unlike what is shown in movies where the Interpol can just fly across the globe and crack down on criminals, marami silang procedures and rules na dapat sundin pagdating sa mga ganitong bagay. Mula nang itatag ang nilang punong tanggapan sa Lyon, France, sila ay nanumpa na maging isang tagapamagitan at hindi nakahanay na organisasyong panektik. Ang kanilang mga trabaho ay upang suportahan ang puwersa ng pulisya ng bawat bansa sa internasyonal na aktibidad ng kriminal at pag-aresto. Nangangahulugan ito na kailangang igalang ng Interpol ang mga batas at tuntunin ng kani-kanilang bansa kung saan sila naruroon. Maaari nilang suportahan ang investigasyon ngunit dapat umasa sa pag-uusig at tulong ng bansa. Ipinapaliwanag nito kung bakit si Travis lang ang ipinadala ng Interpol upang tumulong sa pagsisiyasat ni Stonegate, ngunit kailangan nilang ipagpaliban hanggang sa kumilos ang puwersa ng pulisya ni Karina. Ang detalyadong paliwanag ni Justin ay nagpasigla sa pagkamausisa ni Marian habang siya ay nagtanong, at paano mo malalaman ang lahat ng ito? Nahihiya si Justin habang sumagot, kung hindi dahil pinaghihigpitan sila ng mga internasyonal na hangganan, ang unang taong arestuhin nila ay ako. Ang kanyang tugon ay nagpatigil kay Rebecca at Yuna. Si Marian, sa kabilang banda, ay nagpakawala ng isang desperadong buntong hininga. Maliwanag, marami pa siyang hindi alam tungkol sa kanyang asawa. Ngunit ano pa ang masasabi niya sa puntong ito? She had to see this through and through kahit na siya pala ay kontrabida. Pagkatapos noon, bumalik sila sa panonood ng TV, bago napansin ni Marian na gumagabi na. Nagpasya siyang umalis at maligo ng mainit bago ito tawagan ng isang araw. Nakita ni Justin ang kanyang asawa na umalis sa ikalawang palapag na nag-udyok sa kanya na bumangon at pigilan siya. Sundan mo ako. Natarante si Marian ngunit may pumasok sa kanyang isipan na naging sanhi ng pamumula ng kanyang buong katawan. Ngayong gabi ba ay ginagawa natin ang lovely-dovey na bagay? Pero sabi niya maghihintay siya hanggang matapos ang kasal namin. Nagbago ba ang isip niya? Tandang pananong. Isip niya. Habang siya ay nasa malalim na pagmumuni-muni, si Marian ay kinaladkad ni Justin sa isang silid. Nang malaman niyang dinala siya ni Justin sa isang silid, ngunit hindi sa silid tulugan, napagtanto niya na siya ang may maling pag-iisip. Si Justin, sa kabilang banda, ay kinain ng self-declared emergency sa kamay. Mabilis niyang isinara ang pinto bago bumaling sa kanyang babae. Babe Marian, simula bukas, kailangan mong magsanay. Ha! Inangat muli ni Marian ang kanyang ulo. Napalitan na ngayon ng pagkalito ang kanyang kahihiyan habang nakatitig sa kanya. Ang ibig kong sabihin ay kailangan mong simulan ang pagsasanay sa iyong core. Gumising ka ng mas maaga mula ngayon at humanap ng isang lugar na may sariwang hangin at magandang bentilasyon. Hindi ko inaasahan na gagawa ka ng tai chi o kung ano pa. Maaari mong gawin ang anumang bagay basta palakasin nito ang iyong pisikal na katawan. Huminga ng malalim araw-araw at sulitin ang kaunting oras na mayroon ka. Kailangan mong pagbutihin ang iyong lakas ng core sa pamamagitan ng napakalaking panahon na posible, seryosong sabi ni Justin sa pinakamaikling panahon. 776. Natahimik si Marian ng ilang segundo. Bakit mo sinasabi sa akin ito? At bakit ngayon? Inaasahan ni Justin ang kanyang tanong, kaya matyaga niyang ipinaliwanag muli ang lahat ng sinabi niya kay Roslyn kabilang ang bahagi kung saan kailangan niyang umalis papuntang Sibusan upang bisitahin ang Dawson Sect kasama si Karen at pagkatapos ay bumalik upang turuan si Roslyn ng sining ng paglilinang. Dahil pamilyar si Marian sa mga kakayahan ni Justin, hindi masyadong malayo para sa kanya na maniwala.
Ngunit nang ihayag niya na maaari siyang mabuhay ng hindi bababa sa ilang siglo, at na ang kanyang hitsura ay hindi tatanda, nagsimula siyang matakot. Alam niya kung ano ang kaya ni Justin, ngunit hindi niya akalain na naabot niya ang ganoong taas. Napabuntong hininga si Justin, alam na kahit ano pa ang sasabihin niya ay magdudulot sa kanya ng pag-aalala sa buong gabi. Ngunit mas mabuting ilabas ito ngayon kaysa harapin ang mga kahihinatnan sa hinaharap. Dahil hindi ka katulad ng background ni Roslyn, kasama ang iyong paghamak sa pag-eehersisyo, ang iyong katawan ay masyadong mahina. Kahit napabatain ko ang iyong presyon ng dugo at chi, ang lakas ng iyong mga daluyan at buto ay pinakamahusay na lumalakas sa iyong sarili. Anumang tulong ng third party ay magagarantiya lamang na ito ay babalik sa orihinal nitong estado sa hinaharap, mitigang paliwanag ni Justin. Si Marian ay gayunpaman ay tulala pa rin sa tunay na pagdududa kung iyon ay isang biro. Pagkatapos niyang gawin, may binanggit si Marian kahit na may bahid ng selos. Aalis ka ba kasama si Karen papuntang Sibusan? Agad na naramdaman ni Justin ang pagseselo sa loob habang siya ay awkward na tumawa. Huwag mag-alala, hindi ito magtatagal. Masisiguro kung hindi ito tatagal ng higit sa 1 linggo. Hindi naman ako nagsasayang ng oras ng sinuman. Saglit na umungol si Marian bago siya napabuntong hininga. Sayang, marami akong dapat harapin nitong 2 araw. Kailangan kong kumpletuhin ang ilang deal para makakuha ng ilang theme park bilang karagdagan sa pakikipagtulungan sa Disney. Kung hindi, inaasahan kong makasama kayong 2. Humajejek si Justin. Kung gusto mong sumama, ipaubaya na lang kay Talia at Melinda ang mga responsibilidad. Wala kang pakialam kung sila iyon, di ba? Tinitigan siya ni Marian ng ilang segundo. Dahil alam kong hindi mo iiwan si Yellow. Bamulong si Marian dahil sa pagkabigo. Alam kong hindi ito gaanong mahalaga sa iyo, ngunit ito ang mga inaasahan at pananalig ng aking lola sa akin. Ang aking dugo, pawis, at luha ang dahilan kung bakit ito nakatayo ngayon. Bawat ladrilyo at lusong sa loob nito ay napakahalaga para sa akin. Ito ay hindi lamang ang aking kumpanya. Ito ay ang kumpanya para sa libu-libong pamilya. Bahagyang tumawa si Justin. Naiintindihan ko, kaya naman hindi ko kailanman pinipilit ang sino man sa inyo na iwanan ang inyong mga trabaho. Linangin ninyo ang gusto ninyo, ngunit ang iyong buhay ay nagpapatuloy gaya ng dati, hindi tulad ng mas mabilis kang bubuti kung gumugugol ka ng mas maraming oras dito araw-araw. Masunuring tumango si Marian pagkatapos ng kanyang paliwanag, nabuhayan ng loob na hindi niya kailangang gumawa ng mahirap na pagpili sa pagpili ng cultivation kaysa sa kanyang propesyon. Matapos sagutin ang mga natitirang tanong niya, inutusan ni Justin si Marian na bumalik sa kanyang kwarto para makapagpahinga. Nang turn na niya na bumalik sa kanyang kwarto, kinuha ni Justin ang telepono at tinawagan sina Talia, Joyce, Melinda, at ang iba pa niyang kumikinang na harem para ipaliwanag ang ipinaliwanag niya sa pangkalahatan. Mukhang nalaman ito ni Talia kay Roslyn dahil halos hindi siya nagulat sa mga paliwanag ni Justin. Masyadong naging abala si Joy sa mga araw na ito na nag-udyok sa kanya na iwanang nakasilent ang kanyang telepono. Para naman kay Melinda, nakatulog na siya ng maaga, at sa pagkagambala ni Justin ay sumabog ang galit na galit bago siya ibinaba ang tawag at natulog ulit. Ang babae ay palaging ang pinaka-independent sa kanyang mga manliligaw. Pagkatapos ng lahat, si Justin ang matigas ang ulo na humawak sa kanya noong una na humantong sa kanyang unang pag-aatubili na pagtanggap sa kanyang panukala. Kinabukasan, muling umalis ng bahay si Justin para kunin si Sheila para sa kanyang huling pagsusuri. Pagkatapos ng maraming rebisyon, natapos na sa wakas ang senior high year ng teen na nag-iwan sa kanya ng matinding pag-asa. Samantala, pinili ni Justin na huwag hintayin siya habang ginagawa niya ang kanyang pagsusulit, ngunit sa halip ay tumawag kay Teresa at tinanong siya kung maaari niya itong makilala sa isang malapit na kafe. Si Teresa ay nakasuot ng indigo semi-visible laced one piece, na ipinarray sa kanyang trademark na malalaking shades pagdating niya sa kafe. Ang kanyang mature na alindog ay nabighani sa mga nakapaligid na lalaki. Si Justin gayunpaman ay bahagyang nabalisa dahil doon. Bakit ba lagi siyang gumagasta sa pananamit?
Para akong nabugbog sa pagkakaupo ko pa lang sa kanya. Isip niya. Pwede ka bang magsuot ng kaunti pa? Naghintay si Justin hanggang sa makaupo siya bago simulan ang kanyang rant. Tinanggal ni Teresa ang kanyang shades, inilantad ang kanyang nakakatuwang tampok ng mukha sa lahat ng kaluwalhatian nito. Ang panahon ay mabilis na uminit sa mga araw na ito, ang sobrang suot ay nagpapawis sa akin. Malinaw niyang tinutuya si Justin na hindi makapagsalita. Bahagyang ngumiti si Teresa. Bakit mo hiniling na magkita tayo dito? I always thought the only places you ever think of me has a bed by its side. Naiwan si Justin na medyo nawala ng gana habang sumagot, ganyan na ba talaga ako lagi kabangga sa isip mo? Hindi ko sinasabing ito ay isang masamang bagay, walang tigil na pagbanggit ni Teresa. Kung hindi ka naman malabog sa lahat ng oras, bakit mo pa ako gustong makasama? Muli siyang natalo sa kanyang pangungutya na naging dahilan para dumiretso siya sa kanyang punto. Ang pangunahing dahilan kung bakit kita pinatawag dito ngayon, sa totoo lang sa simula ay sina Marian at Roslyn lang ang dapat na nakakaalam, ngunit ikaw ay espesyal. Kaya gusto kong linawin sa iyo, dito ngayon, upang mapaghandaan mo ito sa lalong madaling panahon. Nakita ni Teresa si Justin sa kanyang bihirang nakatutok sa sarili at nagpa siya na sumabay sa agos. Inilatag muli ni Justin ang kanyang buong plano. Dahil mas matanda ka ng bahagya kaysa sa iba, kailangan mong magsimula sa lalong madaling panahon. Habang tumatanda tayo, mas humihina ang ating katawan dahil sa edad, kaya naman kailangan kong magsimula sa pangunahing pagsasanay ngayon. Nakita ni Teresa kung gaano niya ito pinatunog, walang kamalay-malay sa matinding kaguluhan ng emosyon sa loob niya. Nang mabalitaan niya na may aktwal na pagkakataon na palawigin ang kanyang kabuhayan at palakasin ang kanyang mahabang buhay, ang pagkabigla ay napakalaki para sa kanya upang mahawakan. Ngunit pagkatapos ay naalala niya sa kanyang mga naunang obserbasyon ang walang katapusang pagpapakita ng karikta ni Justin, lalo na sa panahon ng kanyang mahimalang pagbawi sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ng solidong 10 minuto, nagpa siya si Teresa habang matapang na nagpahayag, naiintindihan ko na. Maglalaan ako ng sapat na oras araw-araw upang palakasin ang aking metabolismo. Ngunit mayroon akong isang kahilingan na sana ay may pangako mo sa akin. Hindi mo kailangang makipagtalo sa akin. Kumunat ang noo ni Justin. Ayokong maghintay ng turn ko kung kailan tapos na si Miss Roslyn sa pagsasanay. Gusto kong mag-practice kasama siya. May kahinahinalang tumingin si Justin sa babae. Hindi niya inaasahan na masabik siya kaysa sa kanya. Hindi mo ako kailangang titigan ng ganyan, mahinang dagdag ni Teresa. Alam kong hindi na ako kasing bata ng dati. Masama ang pakiramdam ko na sabihin ito ngunit kapag nakikitungo sa maraming bagay sa mga araw na ito ay wala akong espiritual na drive tulad ng dati. Kahapon ay mas bata pa ako, at habang lumilipas ang mga araw ay nararamdaman ko ang aking pagiging inosente. Iyon ang dahilan kung bakit sinisikap kong mabuhay ang aking pinakamahusay na buhay para sa aking anak na babae, para sa iyo at para sa aking pamilya. Alam ko, mula sa labas, maaaring ako ay mukhang mapang-akit at kasing bata gaya ng dati. Ngunit ang edad ay hindi isang bagay na maaari mong itago sa pamamagitan ng hitsura. Ang tanging hiling ko ay gawin ang bawat pagkakataon sa buhay para sa akin. Ito ay magiging lubhang matigas. Si Justin ay nagbigay ng tame time na tugon. Ngunit sulit ba ang pagsisikap? Ito ay magiging. Pagkatapos ay nakatakda na. Casual na sumang-ayon si Teresa. Dapat nating gawin itong mabilis. Isang araw kapag ako ay tumanda, walang sino man ang pisikal na makakalaban kay Marian, doon mo malalaman na ikaw ay nagkamali. Napangiti si Justin. Sa totoo lang, ni minsan hindi kita ikinumpara kay Marian. Ngumisi si Teresa habang sinaway, ano? Dahil mas maganda siya sa akin. Sinasabi ko sa iyo, noong bata pa ako gaya niya, mas mapang-akit ako kaysa sa kanya. Paft, sa tingin niya ay napakagaling niyang maglaro ng Ice Queen sa lahat ng oras. Nakakatamad. Hindi ba siya ang perpektong maliit mong prinsesa?
Hindi napigilan ni Justin ang tumawa sa kanyang mga sinabi, habang inabot niya ang kanyang kamay at isang kurot sa mukha ang naiinggit na babae. Ang ibig kong sabihin, si Teresa ay si Teresa at si Marian ay si Marian. Isa lang sa inyo ang magiging isa tulad ng isa lang sa kanya. Sige, ibibigay ko sa'yo yan. Bahagyang napangiti si Teresa dahil sa kasiyahan, ang kanyang pinipigilang emosyon, naman, ay ipinakita sa pamamagitan ng kanyang ningning. Kahit na pareho silang naiinitin sa pagnanasa, hindi ito ang oras para kumilos. Nang matapos ang eksaminasyon, kasunod na iniuwi ni na Justin at Teresa sina Sheila at Didi pauwi. Nang gabing iyon, naghanda ang pamilya ng isang buong mesa ng masasarap na pagkain para kay Sheila. Nagpaputok si Rebecca ng sunod-sunod na mga tanong kay Sheila tungkol sa kanyang mga pagsusulit at kung anong mga kolehiyo ang balak niyang pasukan. Gayunpaman, ang mga resulta ay ilalabas lamang sa unang bahagi ng Hulyo, na humantong kay Sheila na awkward na umiwas sa mga tanong habang sabay na tinutokso na ipagmalaki ito. Lumipas ang masasayang araw sa isang kisap mata. Dumaan si Justin sa opisina paminsan-minsan upang personal na harapin ang ilang mga bagay, habang kadalasan ay tumutulong sa bahay bilang runner o hardinero para kina Rebecca at Yuna. Minsan, tinutulungan na lang niya ang mga babae niyang magsanay. Dahil maraming oras ang nalalabi, sina Talia, Melinda, at Joyce ay kinaladkad din sa pagsasanay. Natural na kailangang ulit-ulitin ito ni Justin, ngunit nang marinig nila ang pagbanggit ng keyword na anti-aging, agad silang sumakay. Para naman kay Karina, walang alinlangan na nasa peak physical form siya dahil sa kanyang propesyon. Gayunpaman, siya ay kasalukuyang nakikipag-ugnayan sa ilang mga internasyonal na trafficker at walang oras na lumahok sa plano ni Justin. Sa huli, nagpasya si Karen mula sa Central City na tumawag at tanggapin ang kanyang imbitasyon, nakagawa na ng mga plano para sa kanilang paglalakbay. Hindi dapat ipagpaliban ni Justin ang mga bagay na tulad nito kaya inabisuhan niya ang kanyang pamilya at ang Sea Eagles bago siya umalis. Pinahintulutan lamang silang makipag-ugnayan sa kanya kung sila ay nasa isang sitwasyon na hindi nila kakayanin kung wala siya. Kapag naayos na iyon, ipinagpatuloy niya ang kanyang pangako na makikipagkita kay Karen sa Nation of the Heavens sa Sibusan. 777. Inabot siya ng kalahating araw bago makarating sa Sibusan. Sa sandaling lumapag ang eroplano, bumaba siya at mabilis na tumakbo sa arrival hall kung saan nakita niya si Karen na naghihintay sa kanya. Mas maagang dumating si Karen, nakasuot ng nakakapreskong puting blusa. Ang kanyang itim na buhok ay marahang umindayog sa simoy ng hangin. Nakasuot siya ng isang pares ng skin-tight jeans na nagpatingkad sa kanyang mahaba at walang kamali-mali na mga binti. Si Karen ay sikat na hindi nauugnay sa makeup, ngunit ang kanyang nakakabighaning aura ng kakisigan ay nakakuha ng atensyon ng mga lalaking nakapaligid sa kanya. Ngunit hindi napagtanto ng mga lalaking iyon na bukod sa pagiging isang kagandahan, isa rin siyang dalubhasa sa martial arts at isang pambansang ahente para magbot. Sorry sa paghihintay. Umakyat si Justin at hinawakan ang kanyang kamay. Umiling si Karen habang bahagyang nakakurba ang kanyang mga labi. Ayos lang. Maaari niyang sabihin sa kanya kung gaano katagal siya naghintay, ngunit nagpasya siyang i-dismiss ito sa halip. Naramdaman ni Justin ang paghila sa kanyang puso. Paano tayo nakarating doon? Curious na tanong ni Justin, hindi alam kung nasaan ang Dawson sect. Ang sinaunang sektang ito ay malamang na matatagpuan sa isang lugar na liblib sa lipunan. Ngunit dahil sa edad ng industrialisasyon at modernisasyon, wala ni isang pulgadang natitira sa mundong ito na hindi pa rin natuklasan. Kaya kung saan maaaring ito ay maaaring maging. Pagkatapos ay sumagot si Karen, sundan mo ako. Hindi naabala sa pagkalito ni Justin, kinaladkad niya ito at umalis sa pampublikong istasyon ng bus sa labas mismo ng gate ng pag-alis ng paliparan. Natulala si Justin ngunit hindi siya sigurado kung saan siya susunod, kaya nasunod lang niya ang desisyon ni Karen habang sila ay sumakay sa isang paparating na bus. Habang ang bus ay humaharurot sa trapiko sa susunod na 20 minuto, sa kalaunan ay hindi naiwasang magtanong ni Justin, Karen, bakit kailangan nating sumakay ng pampublikong sasakyan?
Sinasabi mo ba sa akin na ang bus na ito ay maaaring maghatid sa atin sa Dawson Sect? Si Karen ay masigasig na nanunood sa labas ng bintana sa trapiko sa ibaba bago siya nag-ambala ng pagtatanong ni Justin. Hindi, bababa tayo sa susunod na istasyon. Pagkalipas ng ilang minuto, bumaba ang mag-asawa sa bus, ngunit bago pa may palibot ni Justin ang kanyang ulo sa sitwasyon, kinaladkad siya sa ibang, mas maliit na bus. Umalis si Justin na walang imak. Ang kotse ay may ilang matatandang pasahero, ngunit ang mga upuan ay halos walang laman. Ang driver mismo ay medyo matanda na at ang bus ay mukhang nakakita ng mas magandang araw. Umupo sina Justin at Karen sa tabi ng bahagyang nakabukas na bintana. Habang umaalingaw-ngaw ang sasakyan sa trapiko, nagtanong si Justin, Karen, ang Dawson Sect na iyon ay nasa distrito ng Pulilan, tama ba? Oo. Kung ganoon, bakit hindi na lang tayo umorder ng sakay doon? Ang isang chartered na kotse ay magbabalik sa amin ng 200 bucks sa pinakamababa, ngunit ang bus ay nagkakahalaga lamang sa amin ng higit sa 20. Si Karen ay matatag sa kanyang sagot. Naiwang tulala si Justin. Napagtanto niya na siya ay naging insensitive sa paggastos ng malaking halaga ng pera. Marahil ay dahil ikinasal siya kay Marian, ang pera na iyon ay hindi gaanong mahalaga sa kanya sa puntong ito. Ngunit ang punto ay, si Karen ay hindi mahirap sa simula. Ito ay magtatagal magpakailanman, hindi ba? Napasimangot na hinawakan ni Justin ang isang kumpol ng kanyang buhok. Bakit hindi mo sinabi kanina? Mag-alok sana ako na magbabayad. Mukhang nalungkot si Karen sa kanyang pahayag. Ayaw mo bang makasama ako? Ang mga salitang iyon ay nabigla kay Justin habang siya ay nakadikit sa kanyang upuan, hindi mo ari ang mga pangyayari. Nang mapansin niya ang bahid ng sama ng loob sa mga mata nito, napagtanto niya kaagad na maaaring nagtapat sila ng kanilang nararamdaman, ngunit ni minsan ay hindi nila nagawang gumugol ng oras sa isa't isa na parang mag-asawa. Mula sa pananaw ni Karen, ang paglalakbay na ito sa Dawson Sect ay maaaring isang gawain na hiniling ni Justin, ngunit ito rin ay isang gininto ang pagkakataon para kanila na pumunta sa isang pambihirang ekskursyon ng mag-asawa na magkasama. Iyon ang dahilan kung bakit ang babae ay nasa napakalaking pag-asa na magsimula sa paglalakbay na ito ng magkasama, anuman ang tumagal lamang ng ilang araw. Ito ay isang karanasang pahahalagahan niya magpakailanman. Gayunpaman, sa personalidad ni Karen, kahit na ito ay upang bumuo ng kanilang relasyon, ito ay hindi isang bagay na babanggitin niya ng harapan. Nasa huli ay humantong sa nakakapagod na pagsisimula ng kanilang paglalakbay sa pamamagitan ng pagsakay sa bus, bilang isang paraan upang mapahaba ang kanilang oras na magkasama. Habang nag-uumapaw sa isip ang mga iniisip, sinasadyang pinigilan ni Justin ang kanyang ngiti habang nagpakawala ng mahinang buntong hininga. Nagkamali ka ng pagkakaintindi. Hindi ko naisip ang anuman. Ang masama, huwag mag-atubiling sisihin ito sa akin. Napahiya si Karen. Ayaw mo bang pagtawanan kung gaano ako katanga para mag-isip ng ganyan? Napakamot si Justin sa kanyang mukha habang sumagot, maaari ba akong maging tapat? Oo. Medyo hanggal, seryosong sagot ni Justin. Napasubsob ang ulo ni Karen sa sobrang kahihiyan na halos dumampi sa kanyang dibdib. Tumawa si Justin sa kapinsalaan ng lahat ng nakasakay habang inilapit niya ang sarili sa kanyang tainga. Karen, bakit hindi tayo bumaba sa susunod na hintuan? Ano, wala pa tayo. 2 oras na biyahe. Si Justin ay awkward na nag-shuffle sa kanyang upuan. Upang ganap na yakapin ang iyong plano, naisipan kong bumaba at pagkatapos ay sumakay sa susunod na bus pabalik sa airport, pagkatapos ay sumakay tayo sa susunod na papunta sa Pulilan. Sa ganoong paraan magkakaroon tayo ng maraming oras na magkasama hanggat gusto natin. Sa wakas ay napansin ni Karen na tinutokso siya ni Justin habang kinakagat niya ang kanyang mga ngipin. Nag-isip siya ng malamig at mahirap sa mga paraan kung paano niya maipahayag ang kanyang kawalang kasiyahan, ngunit kalaunan ay pinili na lamang na tumingin sa labas ng bintana at huwag pansinin ang kanyang kasintahan. Bago makabawi ang kanyang namumulang pisngi, inabot ni Justin ang kanyang mga braso at kinulong ang kanyang baywang mula sa likuran.
Si Karen ay nakasuot ng medyo manipis na blouse, ibig sabihin ay nararamdaman niya ang init mula sa kanyang mga palad. Kasabay ng panlalaking amoy ng lalaki, parang tambol ang pintig ng puso niya. Pinuna ni Justin ang lahat sa pamamagitan ng pagpatong ng kanyang ulo sa kanyang balikat, huminga ng malalim habang ginagawa iyon. Huwag kang gagalaw, hayaan mo lang akong yakapin ka. Sabay tayong mangarap ng gising. Araw. Panaginip. Oo, itigil mo na ang pag-iisip ng kung ano-ano. Dito ngayon, ako lang at ikaw. Mula pa noong bata pa siya, ipinadala na siya sa Dawson Sect upang magtanim. Sa pagbabalik niya sa lungsod, ipinadala siya sa misyon pagkatapos ng misyon. Kaya pagdating sa romansa, siya ay isang blanko na talaan. Ang bahagyang panunokso ni Justin ay naging dahilan para matuno siya sa isang lusek. Itinago ni Justin ang kanyang mapaglarong bahagi sa kanyang sarili, alam sa katotohanan na hindi niya kakayanin. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti siyang nahulog sa sarili niyang mga salita ng pagpapaliban. Marahil ay naisip niya, kapag gumugugol ng oras sa iba't ibang babae, na ang kanyang mga paraan ng pakikipag-ugnayan ay magbabago upang umangkop sa layunin. Kung kasama niya ang vixen na si Joyce na iyon, ang mga casual na yakap na tulad nito ay maaaring mag-alala sa kanya na hindi siya makapag-perform. Sa kabilang banda, si Karen ay tahimik at nakalaan. Ang kaunting pagpapalagayang loob ay magdudulot sa kanya. Sa halip, ito ay nakapapawing pagod na pakikipag-ugnayan tulad nito na maaaring isara ang agwat sa pagitan ng kanilang relasyon. Ang 2 oras ay halos isang maikling panahon, ngunit sa kanilang sitwasyon, ito ay hindi masyadong mahaba. Bandang gabi na nang bumaba ng bus ang mag-asawa. Maaaring hindi pa sila nakapagtanghalian, ngunit halos hindi ito nagkaroon ng anumang epekto sa kanilang kapakanan, dahil ang mga pagkain ay walang iba kundi ang mga kasiyahan sa buhay. Ang distrito ng Pulilan ay matatagpuan sa timog ng lalawigan ng Sibusan, kung saan ang ulan at tubig ay sagana at ang panahon ay mapagtimpi. Nakatayo sa buhangin sa tabi ng istasyon ng bus, lubos na pahalagahan ng isa ang kaluwalhatian ng lungsod. Agad na iniskan ni Justin ang lugar para sa kanyang destinasyon. Ngunit ang lupa ay patag at halos tigang. Saan magtatago ang isang lihim na sekta sa isang lugar na ganoon? Kung mayroon mang kakaiba, ito ay ang makapal na paglaki ng malalaking pamunas ng Mason Pine, Evergreen Dragonfly, at mga halamang eucalyptus. Dito ako lumaki. Inilarawan ni Karen ang isang barong-barong na bayan, na halos hindi isang lungsod sa anumang paraan. Terena, baka may susando sa atin si Master. Napagtanto ni Justin na ang kanyang kasintahan ay medyo nababalisa, ngunit hindi siya sigurado kung bakit. Napagpasyahan niya na ito ay ang kanyang sama ng loob sa lupain na nag-iwan sa kanya ng isang hindi mapagpatawad na nakaraan sa buong panahon ng kanyang pagbibinata. Sinundan ni Justin si Karen pababa sa timog mula sa hintuan ng bus sa pamamagitan ng aspaltong kalsada sa loob ng ilang minuto bago sila nakarating sa isang maliit na pamilihan. Dahil sa oras ng pagdating nila, halos walang laman ang palengke. Ang mga stall at tindahan ay halos hindi nababantayan dahil ang mga may-ari nito ay abala sa likod sa paglalaro ng poker o mahjong. Natigilan si Justin. Ito ay walang iba kundi isang karaniwang pampublikong lugar. Saan magkakasya ang Dawson Ancestral Fortress? Bago pa matanong ni Justin kung nasaan sila, isang payat na lalaki na nakasuot ng navy blue na maikling manggas na ipinare sa kulay abong kaki na shorts ay lumabas mula sa preserved meat store. Siya ay may maikling buhok na nagpapakita ng pakiramdam ng kawalang kasalanan at sigla. Ang mga yabag ng lalaki ay kasing liwanag ng isang balahibo, at ang kanyang tila ordinaryong mga yapak ay may mga bakas ng gun na kasanayan sa paglalaro. "Senior, nandito ka na pala." Napasigaw ang lalaki sa tuwa nang makita siya, malutong at malinaw ang boses. Magalang nang umiti si Karen sa kanyang presensya, bago siya lumingon kay Justin at nagsimulang magpaliwanag, "Ito ang aking junior, si Leo Dawson. Siya ang bunsong anak ng kasalukuyang Grandmaster na si Donito Dawson. Mas bata siya sa akin ng 1 taon, kaya medyo lumaki kaming magkasama. Ikinagagalak kong makilala ka."
Napansin ni Justin na ang lalaki ay may disenteng hitsura, kahit na hindi siya kasing ganda ng kanyang inaakala, ngunit magkakaroon pa rin siya ng isang disenteng kaibigan. Leo, hayaan mong ipakilala kita. Ito si Justin, kaibigan ko siya, dagdag ni Karen. Anong kaibigan? Nabalisa si Justin sa kanyang sinabi. Sabihin mo lang sa kanya na lalaki mo ako. Unless plano mong iwan ako. Kasing pula ng kamatis si Karen, alam niya na hindi niya kayang aminin iyon. Si Leo Dawson ay mayroon ding matatag na personalidad habang siya ay humagalpak ng tawa matapos masaksihan kung paano nangyari ang sitwasyon. Senior, hindi mo na kailangang mag-fake. Nalaman din ng iba sa amin dito minsan. Noong sinabi mo kay auntie na may ibabalik ka sa Dawson Ancestral Fortress, hindi mo aakalaing lampasan natin ang background check sa taong ito, tama ba? Si Mr. Justin dito ay talagang isang kakilakilabot na magsasaka. Hindi namin inaasahan na makakatagpo kami ng isang lalaki na may katayuan siya. Ngunit sa totoo lang, hindi ka gaanong naiiba sa aming mga karaniwang tao, kahit na narinig ko na ikaw ay isang Golden Core Full Cycle Cultivator. Tungkol naman sa pagsulong ni Justin sa yugto ng Soul Formang, na ipinare sa kanyang pakikipagtagpo sa Thunderbolts Heavenly Lightning, sa loob ng Red Flame Iron Brigade, maging ang mga katulad ni Martin Collins ay hindi talaga sigurado sa mga detalye. Sa Zenica, sina Gavin at Sony ang lang ang nakakaalam, na akala nila ay nasa Golden Core Full Cycle lang si Justin. Gayunpaman, halos hindi naabala si Justin sa lahat ng iyon habang siya ay nagbitawan ng hindi nakakapinsalang biro. I'm not good with silent weapons or the lightness skill, so I'm afraid I can't do much in the way of teaching. Oh yeah, if you're not married yet I can share my skills kung paano ko ninakaw ang puso ng senior mo. Agad na nag-react si Karen sa kanyang sinabi habang siko niya ang kanyang baywang na may nakakatalim na titig na sumabog sa kanya. Isara mo. Matagumpay na tumawa si Justin. Ang kanyang intensyon na mapalapit sa junior ni Karen ay kahit papaano ay nag-backfire. Si Leo ang awkward bystander sa sitwasyong iyon habang pinipilit niyang ngumiti. Hindi niya akalain na mahuhulog ang kanyang senior sa isang sneaky punk na tulad nito. Nang walang karagdagang abala, mabilis siyang nagpahayag, nasa unahan ang sasakyan. Bumalik tayo sa sekta. 778. Pagkatapos nilang sumakay sa isang jeep, umikot sila at kalaunan ay napunta sa isang pine forest sa timog ng lungsod. Pagkatapos ay napagtanto ni Justin na ang hindi kapansin-pansing trail sa huli ay humantong sa pinakamalalim at pinakamakapal na bahagi ng katimugang kagubatan. Pinangunahan nito si Justin na isipin na kung sino mang ordinaryong tao ang papasok sa kagubatan, halos tiyak na pipigilan sila ng mga gwardya. Ligtas din na ipagpalagay na ang pamilihan ay isang artificial na setup upang gawing hindi gaanong kapansin-pansin ang buong pagsubok. Pagkatapos ng lahat, ang Dawson Ancestral Fortress ay mangangailangan ng mga pagkain, na mangangailangan naman ng tuloy-tuloy na pagdaloy ng mga sariwang groceries, na ginagawang hindi maikakailang abala ang kanilang pagiging reclusive. Matapos ang mahigit 20 minutong pagmamaneho, nakarating din sila sa kanilang destinasyon. Ang malaking kahabaan ng lupa ay natatakpan ng mga bahay na itinayo gamit ang tradisyonal na itim na lumilipad na ambi. Ang sentrong punto ay isang kahangahangang inilagay na tore na nakikilala ito sa dagat ng 2 pamilyar na gusali. Ang frame ng gate ay nababalutan ng 2 kahangahangang puting marmol na haligi, at sa gitna ay isang jade slab na inukit ng dragon at phoenix na may mga salitang tang Ancestral Fortress, na nakaukit sa solidong ginto. Sa kabila ng mga anti-gang bahay, may mga modernong kotse sa lahat ng hugis at sukat, bilang karagdagan sa isang dakot ng napakataas na Harley Davidson. Ang kaibahan ay nag-iwan kay Justin na tulala. Bahagyang emosyonal si Karen habang nakatitig sa nostalgic na mga gusali. Mayroon pa ring malaking distrito na mas malalim sa loob. Mayroon ding ilang iba pang mga katamtamang pabahay sa panlabas na bilog na medyo malayo sa atin. Pagkatapos ay nagtanong si Justin, Karen, saan ka nagstay noong bata ka pa? Baka pwede tayong mamasyal doon. Napangiti si Karen. Magkita muna tayo kay Master. Mamaya na tayo magdedesisyon.
Nanguna si Leo sa kanilang kahilingan habang tinawag niya ang mag-asawa at pinapasok sila sa loob. Matapos lumagpas sa ilang dosenang mga bahay sa isang nakaplanong hilera sa kahabaan ng puting marmol na semento, nagawa nilang makipagkita sa ilang miyembro sa lahat ng edad. Bahagyang nagulat ang mga taong ito nang makitang muli si Karen, ngunit halos walang nagkusa na batiin siya. Sa halip, binati nila si Leo at nakipagbiruan pa sa kanya. Para sa tagalabas na si Justin, walang nagmamalasakit na magtanong. Ang isang panauhin ni Leo ay maaari lamang magkaroon ng mabuting hangarin sa kanila. Samantala, si Karen ay halos hindi interesado sa mga miyembro ng sekta, ngunit paminsan-minsan ay nagpapaliwanag kay Justin sa tuwing sila ay dumaan sa isang functional chamber o ang mga natatanging tuntunin na mayroon sila sa sekta. Nakiramay si Justin sa kanya habang pinamumunuan siya sa estate. Mula sa maikling pakikipag-ugnayan niya sa iba pang miyembro, masasabi niyang pinangunahan niya ang isang malungkot na pagkabata rito. Ang tanging mga taong nakausap niya ay malamang na si Leo at ang iba pang mga estudyante na malapit na nauugnay sa master. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang Panginoon ay si Lourdes, ang biolohikal na kapatid ng Grandmaster mismo. Ipinaliwanag nito ang kawalang interes ni Karen sa hindi pamilyar na pakikipag-ugnayan at komunikasyon. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa Guildhall na pinalamutian ng marangyang mga disenyo at recherche na ari-arian. Sa gitna ng pangunahing silid ay isang sandalwood furnace na maginhawang inilagay sa gitnang punto nito na may napakalaking phoenix pictorial na nakaposisyon sa itaas mismo. Si Leo ay naglagay ng isang nakakaanyaya na posisyon habang siya ay naghahayag, "Senyor, Master Gibson, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Malapit nang dumating ang mga elder." Sumama si Justin kay Karen habang pinapaginhawa nila ang kanilang sarili. "May iba pang matatanda dito. Ano, may meeting ba tayo?" Sinamantala ni Karen ang pagkakataong ito para ipaliwanag, ang Dawson sect ay palaging nag-iisa sa pagtanggap ng mga bisita sa kanilang teritoryo. Ang pangunahing dahilan nito ay ang mga simboliko at makabuluhang artifact na matatagpuan dito kasama ang mga confidential na diskarte sa paglilinang at mga remedyo na inilayo sa limelight. Kung hindi dahil sa iyong posisyon bilang pangunahing Diyos, pati na rin ang iyong background bilang kahalili ng Street Gibson clan na ituturing mo ang pamilya ng Sect Tower, ayon sa iyong kahilingan. Kaya naniniwala ako na si Master at ang iba pa ay nasa talakayan upang mabilis na gumawa ng desisyon bago ka umalis sa lalong madaling panahon. Nagulat si Justin. Inaasahan niyang mananatili dito ng ilang araw ngunit mukhang gumagana ang Dawson sect ng may mahusay na kahusayan. Pagkatapos lamang na ihain ng dalawang katulong ang mga ito ng flower tea at tea cake, sunod-sunod na pagtalon ang narinig mula sa likurang bulwagan. Naunang pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng berdeng damit na ipinarray sa isang pinong nahati na bigot. Nang makita sina Karen at Justin na nakaupo sa may waiting area, nagkusa siyang makipag-ugnayan sa kanila. "Karen, pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, sa wakas ay napasya kang bumalik at bisitahin kami. Namiss talaga kita. Salamat sa pagkilala, Tio." Tumayo si Karen at yumuko sa kanya. Sa sandaling iyon, isang masamang panunuya ang narinig mula sa isang babae sa likuran. "Ikaw na walang utang na loob, kung hindi dahil sa kasuklam-suklam na lalaki na ito, sigurado akong hindi mo naisip na bumalik." Habang nagsasalita, bumungad sa kanya ang isang babae na nakasuot ng matingkad at kulay peach na mahabang damit. Ang babae ay may mga kilay na kasing yabang ng isang pabo reel. Ang kanyang mukha ay libre sa makeup ngunit ito ay may katangi tanging mga tampok habang ipinapakita ang kanyang pares ng mga mag-aaral at ang kanyang malambot na balat. "Master." Nakita ni Karen ang babae at hindi niya maiwasang manginig sa kanyang paningin, habang siya ay walang kamalay-malay na lumuhad at yumuko. Alam ni Justin na si Lourdes ay isang Golden Core Full Cycle Cultivator, na nagpapaliwanag sa kanyang kabataan at sigla. Pero hindi niya inaasahan na ganito ang suot niya. Kung hindi dahil sa kanyang pagraranting at pagraraving, siya ay nakatitig sa kanyang napakalawak na kagandahan.
Iniskan ni Lourdes si Karen sa itaas pababa bago siya tila may natuklasan habang ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng bahid ng pagmamalaki. Pagkatapos ay bumaling siya kay Justin at binigyan siya ng hindi pagsang-ayon na panunuya bago umupo. Kasunod nito, ang isang pulutong ng 7 matatanda sa pagitan ng kanilang 50 hanggang edad 80 ay nakitang unti-unting umupo sa kanilang mga individual na upuan sa kabila ng redwood na upuan. Ang kanilang mga mata ay natural na nahulog kay Justin. Ang lalaking naka-berdeng robe ay halos hindi na gumagalang kay Justin sa simula, at nang ang mga matatanda ay naayos na, mabilis niyang sinimulan ang pagtatanong kay Justin. Ikaw ba si Justin, ang unang apo ng Gibson clan? Sa tono niya, parang walang ibig sabihin ang Gibson clan sa mga mata niya. Nauna nang nagplano si Justin na manatiling low-key at passive sa buong excursion, kaya kalmado niyang tinapos ang kanyang tanong sa pamamagitan ng isang simpleng tango. Si Master Donito Dawson ito, humihingi ako ng paumanhin sa aking panghihimasok. Narinig ko na nakamit mo ang Golden Core Full Cycle. Kinikilala ko na ikaw ay isang kahangahangang binata, ngunit sa tingin ko ay hindi sapat na maging baseline na hinahanap mo para sa pahintulot na makapasok sa Tower of Scrolls, kampante na pahayag ni Donito. Napangiti si Justin habang iniisip. Siguradong malihim ang mga lumang bag na ito. Ito ay dahil sa pananaw ni Justin, ang mga lumang bag ng Dawson sect ay pawang mga cultivator ng Golden Core Realm. Ang pinakakapansin-pansin, sina Donito at Lourdes ay parehong nakamit ang Golden Core Full Cycle. At dahil mismo sa kanilang kawalan ng kakayahan na sukatin ang antas ng paglilinang ni Justin, na ipinaraise sa kanilang pagmamataas sa paniniwalang hindi nalalampasan ni Justin ang Golden Core Full Cycle, pinili nilang ipagpalagay na si Justin ay kapareho nila. Medyo makatarungan para sa kanila na mag-isip kaya't ang magkabilang panig ay nanatiling madilim tungkol sa mga antas at pamamaraan ng paglilinang ng isa't isa. Pagkatapos ng napakatagal na panahon, ang Dawson sect ay naging tapat sa kanilang pangalan kahit hanggang ngayon, na inaakala ni Justin ay minamaliit ng Abbas Morgana. Kung nagawa nilang sanayin si Karen na tumuntong sa Golden Core Realm, sino ang magsasabing wala silang legion ng Golden Core Cultivators sa kanilang beck and call? Ang isang tao ay madaling maniwala na ang Dawson sect, sa isang matatag na pagtatangka na ireserba ang kanilang lakas ay iniwan ang lahat ng maruming gawain sa mga tanga ng Red Flame Iron Brigade. At kung ipinaglalaban nila ang kanilang buhay, inilaan na sana nila ang kanilang makakaya para sa huli. Iyon ay nagpatuloy sa pag-iisip ni Justin kung ang mga Kunlun, mga sekta ng Shaolin ay ginawa rin ang parehong para sa pagpapatuloy ng kanilang mga sekta. Ngunit sa huli, ang layunin niya ngayon ay pumasok sa Tower of Scrolls. Pagkatapos ay sinabi niya, kung gayon, ano ang gusto mong gawin ko muna, para ma-access ko ang literatura sa loob. Umupo si Donito sa kanyang upuan. Sa isang matikas at magalang na ngiti, humigop siya ng floral tea, bago siya sumagot, ayon sa mga regulasyong ipinahayag, lahat ng mga sekta sa loob ng Cebusan, na may layuning bigyang liwanag ang mga susunod na henerasyon na may mga confidential na pag-aaral, ay nangangailangan na ang disipulo ay sumailalim sa mga hamon na nagpapakita ng pagiging disente, moralidad, at marangal na intensyon. Kahit sinong alagad ay maaring pumasok ayon sa gusto nila. Ang layunin ng ganyan ay sa isa, pigilan ang katiwalian ng mga isipan. 2, upang maiwasan ang kalabisan ng mga hindi lehitimong pagtatanim. Mula ngayon, kung dapat kang magpahiram ng 1 o 2 kasulatan mula sa loob ng tore, iyon ay isang walang kahirap-hirap na kahilingan, gayunpaman. Kung ikaw ay naghahanap ng pagpasok sa tore, hindi ka kwalipikado. Nabalisa si Justin sa kanyang sagot. Hindi ko pa alam kung ano ang pinaka-nakasanayan ko. Kung hindi ko titingnan ang lahat ng ito sa aking sarili kung gayon ano ang silbi ng kahit na pumunta dito. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin upang maging karapat-dapat? Sinubukan ni Justin ang kanyang makakaya na manatiling kalmado habang idinagdag niya. Biglang naputol si Lourdes. You little brat, pipi ka ba o bingi? Ang ibig sabihin ng kapatid ko ay hindi ka papasok sa tore, kaya huwag mo nang isipin iyon. Napakunot ang noo ni Justin habang nawala ang kanyang ngiti. Nagbayad ako ng flight ko dito. Hindi ako babalik na walang dala. Natahimik ang venue.
Ang mapangakit na tingin ng lahat ng Golden Core Cultivator na ito ay nakatutok sa kanilang dalawa, habang si Dun ito ay nakaupo lang doon na may malungkot na ngiti. Gayunpaman, ganap na hindi nabigla si Justin. Ang panggigipit ng mga master na ito ay walang iba kundi larong bata sa kanya. Si Karen sa kabilang banda ang nakadama ng tumataas na pressure na bumababa sa kanya. Saway ni Lourdes. Nako, sa hitsura mo parang hindi ka masyadong sumusunod. Akala mo talaga na ang pagiging kahalili ng isa sa apat na nangingibabaw na angkan ay nangangahulugan na ang mundo ay ang iyong talaba. Paano kung ikaw nga? Ang ating Dawson sect ay may kasaysayan na lumipas ang mga milenyo. Ang iyong angkan ay hindi gaanong mahalaga dito. Maging ang pinuno ng angkan ng mga Nigel ay kailangang yumuko at bumati, at narito ka sa pangalan ng korte. Sinasabi ko sa iyo, kahit na ang mga matatanda ng ating sekta ay hindi pinapayagang pumasok sa Tower of Scrolls ayon sa gusto nila. Sa tingin mo ay maingay ka na kaya mong bulagin si Karen ng kanyang konsensya, ngunit ang mga batas ng kalawakan ay walang halaga sa amin. Huwag kang maglakas loob na maging masigasig sa iyong bastos na termino ng Diyos sa amin. Paf! Ngumisi si Justin habang lumingon siya sa nag-aalalang si Karen. Karen, ganito ba palagi ang iyong Panginoon na walang kultura? Ito ba ang uri ng pagtrato na natanggap mo noong kabataan mo? Naiintindihan ko na ngayon kung bakit mo piniling lumayo sa lugar na ito na pinabayaan ng Diyos. Itikom mo ang iyong bibig. Galit na galit si Lourdes. Pinilit niyang buksan ang kanyang mga pupil at nagpakawala ng alon ng yin energy patungo sa kanya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.